Bagamat nananatiling stable ang sektor ng agrikultura ng bansa, tiniyak ng Department of Agriculture na may mga nakalatag na hakbang ang kagawaran para mabawasan ang epekto sa publiko ng mataas na presyo ng petrolyo pagdating sa pagkain. Ang mga yan alamin sa sentro ng balita ni Elijah Canlas. Sa gitna ng tensyon sa Middle East, binigyang diin ng pamahalaan ang mga hakbang upang mapanatiling matatag ang ekonomiya at may seguridad sa pagkain. Iniutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapababa ng tariff sa imported na pagkain at pagpapabilis ng import permits upang masiguro ang supply at mapigil ang pagtaas ng presyo. Ayon kay Department of Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, nananatiling stable ang agrikultura dahil nasa anihan ng palay, mais at gulay. Stable po yung ating sektor ng agrikultura bagamat maraming shocks na nararamdaman tayo at pwede tayong maramdaman. Sa palay, nasa peak pa tayo ng harvest, March, April, ganun din sa mais. Sa mga gulay, nakita natin sa Benguet, sa Cordillera, marami tayong harvest. Upang matugunan ang transportasyon ng mga gulay, nag-deploy ang DA ng Kadiwa trucks para direktang maihatid ang mga produkto sa pamilihan. Naglaan din ng 150 million pesos para sa fuel assistance ng mga magsasaka at mangingisda, kasabay ng moratorium sa pagbabayad ng utang ng mga benepisyaryo ng agricultural loans. Sa ilalim ng Executive Order 110, pinakikilos din ang emergency fund para sa biofertilizers upang mabawasan ang pagdepende sa imported na abono. Inaantay naman ang pag-aproba ng Pangulo sa price cap para sa premium imported rice. We are still awaiting doon sa pag-issue ng order. Para lang ito sa premium imported rice. The local is not going to be affected kasi gusto natin na yung ating mga magsasaka patuloy na makinabang dito sa magandang presyo ng farm gate. Samantala, nanawagan ng Employers Confederation of the Philippines ng suporta para sa MSMEs na bumubuo sa 99% ng negosyo sa bansa. Ayon kay Sergio Ortiz Luis Jr., madaling maapektuhan ang maliliit na negosyo dahil sa taas ng gastos. Pabor kami rin sa tanggalin muna yung excise tax, tanggalin muna yung withholding tax. At itong bandayan mabuti, itong fuel sector. Magpapatuloy din ang Benteng Bigas Program at pag-aalis ng toll fees sa fish ports upang mapababa ang logistics costs. Sa kabila ng mga pagsubok, itinutulak ang mga pangmatagalang solusyon tulad ng solar irrigation at alternatibong enerhiya. Isa sa mga pangunahing programa ngayon ng Department of Agriculture ang Sagip Saka, na kung saan ang mga LGU na mismo ang bibili ng mga sobrang ani mula sa mga magsasaka para hindi masayang ang mga sobrang ani at upang mapanatili na matatag ang presyo ng mga bilihin sa kabila ng nangyayaring krisis sa gitnang silangan. Elijah Canlas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.